Sama-sama tayong magiging Saksi! Iganubulan ng bote at bato sa isang sitio sa Angeles, Pampanga. Matapos pumalag ang mga residente sa isinasagawang demolisyon. Nanawagan ang mga residente ng tulong kay Pangulong Bongbong Marcos at isa sa kanila nagpaplano na ng legal na hakbang. Saksi, si Ian Cruz. Akalaing war zone ang bahaging ito ng Sitio Balubad, Barangay Anuna sa Angeles City, Pampanga. Yeton! Matahan nyo ba? Walang puknat ang tunog ng pagpapasag ng mga bote na ibinabato sa mga pulis na kasama ng demolition team. Nang mapaatras sa mga pulis, lalo pang nagpaulan ng bato at bote ang mga residente. Dito kami pinanganak! Dito na kami mamamatay! Sa isa pang kuha, kita ng mas malapitan ang paghaharap ng mga pulis at presidente na armado hindi lang ng mga bote at bato, kundi pati ng molotov. Dahil dito, unti-unting nagpulasan ang mga pulis. Dalawang araw na ang tensyon sa Sitio Balubad kung saan mahigit 500 bahay ang apektado ng demolisyon ayon sa Homeowners and Farmers Association ng sitio. Nagsimula raw ang gulo kahapon ng pasukin ng demolition team ang bagong tayong bahay ng Australianong si Peter Grohl. Bukod sa mga tinamong sugat na ipagtanggol ng karapatan sa bahay, marami rin daw nawala sa kanyang gamit. Nagpaplano na siya ng legal na hakbang laban sa demolition team na pinagtulungan daw siya. And I believe even humanity, what they've done is illegal. You can't take someone out of their house and demolish their house. Diyos ko, President Bongbong Marcos, sana po matulungan nyo naman po kami sa matagal na naming problema dito sa Balubad. Dito po sa Balubad, Anunas, Angeles City. Matagal na po, wala po ni isa na bumababa dito para tignan man lang ang kalagayan namin. Panahon ng pandemya raw nalaman nilang nakansila ang kanilang mga Certificate of Land Ownership Award o CLOA na na-award pa raw noong panahon ni na dating Pangulong Fidel Ramos, Joseph Estrada at Gloria Macapagal Arroyo. At pinagtataka rin po namin kung bakit na-cancel the time po of pandemic. Hindi din po na-inform yung mga farmers namin kung bakit na-cancel yung mga hawak nilang CLOA. Ayon naman kay Attorney Henner Endona, na legal counsel ng Clark Hills Properties Corporation, 1997 pa umano nagsimula ang kaso sa lupain. 2013 pa raw kinansila ng Korte Suprema ang CLOA ng matukoy na hindi agricultural kundi residential ang klasifikasyon ng lugar. 2022 naman nang ilabas ng Korte ang writ of demolition. Nakausap din namin ng sheriff mula sa DAR na nagsabing ginagampanan lang nila ang kanilang tungkulin. Dumaan po yan sa Supreme Court. May penalty na po yan. Yung mga na-issue po mga titulo, na-cancelled na po yan. Basta po ang masasabi ko lang po, ministerial lang po yung trabaho ng sheriff to implement the writ of execution and writ of demolition dated May 6, 2022. Dumanit po ito sa tamang proseso at saka wala pong TRO na para mag-stop ang sheriff. Sa post naman ng Angeles City Information Office, idineklara ni Mayor Carmelo Lasilin Jr. na itutuloy ng city government ang planong pamamahagi ng pinagkaagawang lupa dahil hindi raw sumunod ang Clark Hills Management sa napag-usapan na itigil muna ang demolisyon. Sinusubukan pa ng GMA Integrated News na makuha ang panig ng Clark Hills ukol dito. Para sa GMA Integrated News, Ian Cruz ang inyong saksi. Bago sa saksi, isang lalaking binaril at napatay ng isang gwardiya matapos umanong mag-amok sa Maynila. Saksi live si Jamie Santos. Jamie! Iga, nagpapatuloy ang investigasyon ng Manila Police District Homicide Section kaugnay ng isang lalaking wala ng buhay dito sa Pedro Hill Corner, Mabini Street, dito sa Ermita, Maynila. Sa inisyal na impormasyon mula sa MPD Homicide Section, nanaga ang lalaki gamit ang isang itak.
Isinugod sa ospital ang kanyang biktima na nasa malubhang kalagayan. Nabaril ng isang security guard sa lugar ang lalaki matapos siyang mag-amok para hindi na makapambiktima pa. Namatay ang lalaking nag-amok. Hawak na ng mga pulis ang security guard para sa gagawing investigasyon. Katatapos lang igang iproseso ng scene of the crime operatives ang crime scene. At live mula rito sa Maynila para sa GMA Integrated News, Jamie Santos ang inyong saksi. Sa 37 barangay ng Maco, Davao de Oro, 6 ang itinuturing na may very high susceptibility rating para sa landslide. Batay po yan sa datos ng Mines and Geosciences Bureau noong 2022. At kasama po riyan ang Barangay Masara sa Maco kung saan dati nang nagtala ng mga mapaminsalang pagguho. Noong 2007, 7 ang patay at noong 2008, 25 naman ang nasawi. At ito lang po Martes, nagka-landslide na naman sa Barangay Masara kung saan 11 na ang kumpirmadong patay. Umakyat naman sa mahigit 100 ang nawawala. Saksi live, si Justoni Humamil ng GMA Regional TV, 1 Mindanao. Justoni? Pia, mula sa 49 na missing, halos triple ang itinaas ng bilang ng mga nawawala dahil sa pagguho na nasa 110 na base sa pinakahuling datos ng Maco MDRRMO. Kaya naman tulong-tulong ang mga rescuers mula sa mga karatig bayan. Wasak ang ilang bintana ng isa sa mga bus na natabunan sa pagguho ng lupa sa Barangay Masara, Maco, Davao de Oro nitong Martes. Nasa paligid nito ang mga sirasirang bahay na natakpan ng putik. Mula sa Himpapawid, makikita ang lawak ng pagguho ng lupa at tila hiwang na iwan sa bundok. Alas 8 kaninang umaga, sinimulang muli ang paghuhukay para makuha ang mga natabunan. Natigil ito ng ilang oras dahil sa nararamdamang paggalaw ng lupa. Umakyat na sa 11 ang nasawi. Umaasa si Catherine Ragas na buhay pa ang amang hindi pa natatagpuan. Medyo may nag-expect ba na kung papa maisa po di ko okay, wala ako yung pag kay balo akong papa na. Ang menero naman na mister ni Cristina Cordero, nakauwi pa sa inuupahang bahay at nakatawag sa misis bago mangyari ang pagguho. Hindi pa siya nakikita. Naglangam yun ko nga buhi pa siya. Nagkulat niya ba? Ayon sa Maco MDRRMO, 110 tao pa ang hinahanap. I think we are hopeful for that, hoping that there are still a lot of individuals na survivors. Ang mga miyembro ng UP Nationwide Operational Assessment of Hazards o NOAA gumamit ng artificial intelligence at tulong ng volunteer mappers para makabuo ng GPS map kung saan makikita ang mga eksaktong lokasyon ng bawat bahay sa Barangay Masara. Sana raw ay makatulong ito sa patuloy na paghahanap sa mga biktima. Nakikitang ugat ng pagguho ang matinding pagbuhos ng ulan. At ayon sa UP NOAA, pinakamalakas yan mula January 31 hanggang February 1. Ang bayan ng Maco, nasa flood warning forecast din ng NOAA noong January 30 pa lang. In fact, the threshold that we set for the forecast was a minimum of a 75-year rain return. Ibig sabihin nun, yung ganong klaseng ulan ay nauulit lamang every 75 years. No? So matagal ang panahon bago nauulit yung ganong klaseng buhos ng ulan. At nangyari nga yon. At yung mga unstable na slopes, no? Di ba pag nandun ka sa dagat tapos magtayo ka ng sandcastle, nakatayo siya pero unstable siya, di ba? So meron lang konting tulak yon, katulad ng buhos ng ulan na malakas para ito ay magiba. Lumabas din sa kanilang pagsasaliksik na nagkaroon ng landslide sa Barangay Masara noong 2008 na ikinasawi na mahigit 20. Mataas ang panganib. Yung unang dahilan ay matarik yung lugar. No? And we all know that gravity never sleeps. Patuloy ang paghila ng gravity doon sa kabundukan, ano? Which makes that area unstable. No? And that's why it is prone to landslide hazards. Kinumpirma ng Maco MDRRMO na nasa mahigit 1,000 ang kabuuang bilang ng mga pamilyang apektado sa pagguho mula sa barangay ng Masara, Mainit, Elizalde at Tagbaros. Ang residenteng si Joanne Cagas, maraming pagguho ng lupa na ang nasaksihan sa kanilang lugar, lalo na't sunod-sunod at malakas ang nararanasang pag-ulan. Ngunit sa kabila niyan, babalik pa rin daw siya sa kanilang lugar dahil doon na raw ang kanilang panghanap buhay at kahit pa nasira ang kanilang bahay dahil sa landslide. Ganito rin ang gustong mangyari ng ibang apektadong residente. Natatakot po. Sa ngayon hindi pa. Pero babalik kami pag okay na. Gusto sir, naman mo dito nagdako god.
Na dito mo ang hanap buhay. Komportable daw sila dito sa evacuation center. Ayon sa mga bakwit, hindi naman sila kinulang sa pagkain sa evacuation dahil tuloy ang pamamahagi ng tulong ng LGU at iba pang organisasyon. Anong pangangailangan niyo dito ngayon? Pagkain, sir, okay naman. Simula kaninang umaga, tuloy-tuloy ang tulong para sa mga bakwit. Patuloy ang pagsusuri ng Mines and Geosciences Bureau 11 para malaman kung ligtas pa bang bumalik ang mga residente sa Barangay Masara. Titingnan muna namin kung anong magiging rekomendasyon ng naturing ahensya. Paniwala naman ni Lagmay kung hindi praktikal na alisin ang barangay mula sa landslide-prone area. Dapat may sistema ng paglilikas sa mga residente tuwing may forecast ng malakas na buhos ng ulan at masinsinang safety assessment bago sila pabalikin. Kaya patuloy pa rin tayo nakamonitor sa resulta ng search and retrieval operation sa mga natabunan doon. Hindi muna tayo pinapasok sa lugar kung saan nangyari ang landslide dahil delikado pa at may mga nararamdaman pang paggalaw ng lupa. Live mula rito sa Davao de Oro para sa GMA Integrated News. Ako si Jess Tony Humamil ng GMA Regional TV 1 Mindanao. Ang inyong saksi. Bago pinagdiwang Chinese New Year sa ilang bahagi ng bansa, marami na ring bumabiyahe pauwi sa mga probinsya, lalo't holiday bukas. Saksi si Oscar Oida. Hindi ito airport, kundi isa sa 4 na train station sa Shanghai na pinakamalaki rin sa buong China. Punong-puno ito ng mga umahabol sa biyaheng probinsya para sa Lunar New Year o Chinese New Year sa Sabado. Maging sa kabisera na Beijing, dagsari ng mga last-minute na biyahero. Sa China, 40 days na holiday ang Lunar New Year. At sa panahong yan, ayon sa state media, nasa 9 na bilyong domestic trips ang inaasahan. Long weekend din ang Chinese New Year dito sa Pilipinas. Bukod sa Sabado, special non-working day rin, pati bisperas. Kaya marami ang posibleng samantalahin ang mahaba-habang bakasyon. Gaya ng ilang pasaherong dumating sa PITX para lumuwas sa probinsya. Mahirap yung puro na lang trabaho, so nakakapagod din, nakaka-drain siya. So at least may time ka mag-relax. So makakasama mo yung family mo. Medyo mahal na yung pamasahe para sa akin, pero parang binabaliwala ko na lang yun para makasama ko yung family ko. Sapat naman daw ang mga bus ayon sa pamunuan ng PITX. At dahil Valentine's Day sa Miyerkules, may mabibili ring mga bulaklak at iba pang pa-Valentine pasalubong. Sa Tugigaraw, maaga nang ipinagdiriwang ang Chinese New Year. Hataw na sa isang mall ang mga Lion and Dragon Dance na pang-akit ng swerte at pantaboy ng malas. Ang Malabunso na bukas na ulit, tila Year of the Dragon ang peg ng mga ibinidang reptile. Ang dambuhalang buhaya na si Lolong Tu, ang bayawak na si Bayaw at si Greenie the Iguana. Dragon symbolizes good luck, good health, and strength po. Ibig sabihin yon, yung strength ng dragon tutulak ang Pilipinas para maging progressive po tayo na yung year 2024 po. Hitik sa paniniwala tungkol sa swerte at malas ang Chinese New Year. Pero payo ng isang feng shui expert. Importante una-una mapagdasalin at gumawa tayo ng mabuti sa kapwa natin. You do more charity pag mababang ang iyong luck cycle para mag-gain ka ng good karma. Para sa GMA Integrated News, Oscar Oida ang inyong saksi. Mga probinsyang nakararanas ng tagtuyot lalo pang dadami ngayong Pebrero dahil sa El Nino. Ayon sa Pag-asa, 25 lalawigan ang posibleng makaranas ng drought at 17 naman ang inaasahang makararanas ng dry spell. Pagdating ng Abril, halos lahat ng probinsya sa bansa ang makararanas na ng dry spell. Binabantayan din ang level ng mga dam na unti-unting bumababa. Kung hindi darating ang ulan sa mga buwang ating inaasahan, hindi malayo ang water rationing. There's still possibility na posibleng bababa pa rin yung maging ulan natin sa mga ibang lugar pagdating ng May at June. Mga hindi nag-consolidate na jeepney hindi na makakabiyahe pagkatapos ng deadline na April 30. Sabi ng Department of Transportation sa pagdinig ng House Committee on Transportation, hindi na mairerehistro ang mga jeepney bilang PUV
at hindi na mare-renew ang kanilang individual na prangkisa. Tiniyak din ng DOTR na pwede pa ring bumiyahe pagkatapos ng deadline ang mga consolidated na traditional jeepney dahil ang phase-out sa mga ito mangyayari kapag aprobado na ang Local Public Transport Route Plan o LPTRP. Pwede raw bumiyahe ang mga traditional jeepney basta roadworthy o nasa kondisyong bumiyahe. Pero ayon sa ilang kongresista, dapat gawing optional ang consolidation. Ang rekomendasyong yan tatalakayin ng Project Steering Committee para sa PUV Modernization Program sa mga susunod na linggo. Para sa GMA Integrated News, Mark Salazar, ang inyong saksi. Hindi magtatagumpay ang planong ihiwalay ang Mindanao sa Pilipinas. Yan ang pahayag ni Pangulong Bongbong Marcos na nananawagan ni itigil na ang pagsusulong ng secession. Saksi sina Maris Umali at Rafi Tima. The new call for a separate Mindanao is doomed to fail, for it is anchored on a false premise, not to mention a sheer constitutional travesty. Ito na ang pinakamalinaw na pahayag ng pagtutol mula sa Pangulo sa panawagang humiwalay ang Mindanao sa Pilipinas. Ginawa ni Pangulong Bongbong Marcos ang pahayag sa harap ng mga negosyante, diplomatic corps at mga kinatawa ng pinakamalalaking kumpanya sa bansa sa pagdiriwang ng Constitution Day ng Philippine Constitution Association at Manila Overseas Press Club o MOPC. Pagwasak anya sa bansa ang panawagan ng mga nagsusulong nito. Matatanda ang pinalutan ni dating Pangulong Rodrigo Duterte ang secession o paghiwalay ng Mindanao sa gitna ng kontrobersya kaugnay sa People's Initiative. I strongly appeal to all concerned to stop this call for a separate Mindanao. I have said it before and I will say it again here. Our national territory will not be diminished. We will continue to defend it. This is my guarantee, not only throughout this term, but up to my dying breath. Sinamantala rin ng Pangulo ang pagkakataon para magbigay ng pahayag sa mainiting usapin na pagbabago sa saligang batas. Muling nilinaw ng Pangulo, usaping pang-ekonomiya lang daw ang layo ng kanyang administrasyon sa pagsusulong ng pag-amyenda sa saligang batas. I will neither hinder this dialogue nor encroach on the prerogatives of Congress and the sovereign will of the Filipino people. Our bicameral Congress and our built-in system of checks and balances are wonders to behold. We must allow our democratic institutions and their mechanisms made possible by our constitutional order to take their natural course. Nasa pagtitipon din si dating Chief Justice Renato Puno na chairman ng PhilConsa. Sa gitna ng mga panawagan ng pagbabago sa saligang batas, may paalala ang dating punong hukom sa harap ng Pangulo at sa leader ng mababang kapulungan ng Kongreso na si Speaker Martin Romualdez. We have yet to see the fullness of its transforming effects. The cascading effects of this transformation necessarily demand a no-nonsense look on the need to amend or revise our 1987 Constitution. Nauna rito sa harap ng mga lider at kinatawan ng Bangsamoro government, nagsalita si Pangulong Marcos. Bagong Pilipinas is incomplete without a Bangsamoro rising along within it. A stronger BARM means a stronger Mindanao. A stronger Mindanao. A stronger Mindanao means a stronger Philippines, bringing us closer to achieving our agendas. Dati na sinasabi ng ilang pinuno ng Bangsamoro government, hindi sila sang-ayon sa pagkalas ng Mindanao sa Republika ng Pilipinas. Ang sabi kanina ni Chief Minister Ahod Ebrahim, the paramount objective for the Bangsamoro government remains the establishment of an autonomous region that is functional, ready, and thriving in an ever-changing and competitive society. It is imperative that we fast-track all pending work and beat the deadlines we have set without compromising on the integrity of the hard-won peace agreement. para sa GMA Integrated News, Mariz Umali, Rafi Tima ang inyo. Saksi. Mga kapuso, sama-sama tayong maging saksi
Mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube at para sa mga kapuso abroad, samahan niyo kami sa GMA Pinoy TV at sa www.gmanews.tv.